Ayun, mapagpalang araw po muli mga kapatid, no. So this is Sunday na naman, no. So alam ko po yung iba sa atin ay excited na para sa June 1, no, na kung saan is magiging ECQ na rin, GCQ na rin yung mga ibang lugar tulad ng lalawigan ng Cavite, napanood ko pa lang, no, tsaka sa lalawigan din ng Manila. So maraming mga lugar na kung saan magiging GCQ na, so medyo luluwag na tayo, no. Pero mga kapatid, ulitin ko po sa inyo, hindi ibig sabihin na GCQ na or maluwag na po ang patakaran sa kalsada or sa labas ay hindi na po natin gagawin yung mga precaution na kailangan natin gawin, no. So dapat po nating maunawaan na nandoon pa rin dapat yung precaution, and one thing that I suggest to you na lagi po tayong mag-declare na through the blood of Jesus, no, every virus that touched this body died instantly, no. Pero syempre yung declaration po natin yan, lagi pong may kaakibat na gawa yan, no. So bukod dun sa pananampalataya po natin, maging disiplinado po tayo kung paano po natin sinusunod yung mga dapat na pinapatupad during the GCQ, no. Take precaution all the time. Magdala po tayo ng mga pang-sanitize, magdala po tayo ng face mask, yung mga kailangan natin to prevent the virus, no, para mapaglabanan po natin tong virus na to. So kapag hindi po tayo nag-ingat, dahil marami po tayong nakakasalamuha, maaaring ito po ay maging case na magkaroon tayo ng virus na yan. So kaya we declare that through the blood of Jesus, every virus touched this body died instantly. Pero hindi ibig sabihin na wala tayong gagawin na aksyon, no? So napaka-importante po ng disiplina sa sarili. So pero hindi lahat nabuksan, no? Hindi lahat nabuksan during the GCQ, pero may mga ilan-ilan, no? So lagi lang po tayo mag-iingat. So before we start, panoorin muna natin ang introduction. So, ang magiging topic po natin ngayon mga kapatid is God's plan, no? Ibig sabihin, ano ba yung plano sa iyo ng Diyos? Ano ba yung original design sa iyo ng Lord? Bakit ba tayo nandito sa mundo? Ano ba talaga yung totoong plano ng Lord sa atin, no? Our biblical foundation is coming from Isaiah chapter 43 verse 21, no? The people I formed for myself, that they may proclaim my praise, no? So our topic now is one of the most important Bible teachings. Why did God create us? What is God's plan for us, no? Number one, why did God create man? Letter A is para sa atin ay magkaroon tayo ng relationship with Him, no? Sabi nga dito, when God created the angels, animals, fish, birds, and plants, He called them good, but He could not get intimate with them because they don't have His image. God wanted a creation really close to Him, so He said, let us make man in our image. That is from Genesis 1:26. God has mind and intellect, so does man. God feels and makes decisions, so does man, no? Man is also holy because God is holy. Man is really like God, though he is not God. God intended man to be like Him so that man can truly understand and relate with God, no? So alam naman natin yan na sa lahat ng creation ng Panginoon, tayo yung pinaka-special, no?
Tayo yung kawangis ng Diyos, no? Tayo yung nagkakaroon ng intimate relation with God, no? Kaya nga sabi dito, relationship with Him, eh. For us to have a relationship with Him, no? May animals, may fish, may angels daw, no? May birds, no? Creation lahat yan ng Lord, pero tayo lang yung kakaiba. Ibig sabihin tayo lang yung nagkakaroon ng relasyon sa Diyos, no? Special tayo sa Panginoon. Kaya nga Jesus died on the cross dahil sa atin, no? So, letter B, govern the earth, no? Yung pala yung plano sa atin ng Lord. Bukod sa magkaroon tayo ng relationship sa Kanya, no? I-govern pa daw natin ng earth. Ibig sabihin na pamahalaan natin ang mundo, no? Sabi sa Genesis 1:26, then God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground, no? So kahit mga ahas, kahit anong klase ngayon, pag nakakita tayo ng ahas, takot na tayo, eh, no? So baka tuklawin ka. Makakita ka ng aso, takot ka pag kumakahol, pag matapang, no? Pero hindi talaga yung original design dapat sa atin ng Panginoon. Meron lang mga bagay na nangyari. Meron lang mga nangyari kaya nawala yung pagiging nawawala yung totoong dapat na kailangan nating gawin sa mundo. Dapat talaga tayo yung nag-govern, no? Pero dahil nga sa ating mga kasalanan, no, matutunghayan po natin dito yan sa topic, and dito po lahat yan. Malalaman po natin kung bakit nawala yung authority na ganon, no? So, verse 28, sabi dito, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground. Sabi dito, God has given man the authority to rule the earth. God cannot be seen because He is a spirit. But through man, He can be distinguished in earth. Man is God's representative in this world, no? Tayo daw yung representative ng Diyos, no? Kasi nga, we are created by His own image, no? So, tayo yung representative ng Diyos para makita siya sa mga buhay natin. So, kaya nga maraming sasabihin, I am Christian. So, be careful with that words, no? Kapag sinabi mong Kristiyano ka, dapat nagre-reflect sa'yo yung image ng Lord. Hindi lang sinabi mo na Kristiyano ka, no? So, kaya nga, isa ring bagay yan. Kaya si Jesus Christ nagkatawang tao, no? Kasi kung hindi siya magkakatawang tao, hindi rin siya makikita because He is Spirit also, no? So, kailangan niya magkatawang tao para maging tamang, kasi yung tao nagkaroon ng kasalanan, eh. No, hindi nagawa kung ano yung pinapagawa ng Diyos, kaya bumaba ang anak, nagkatawang tao para maging totoong representasyon ng physical body. That is Jesus Christ. The Word became flesh, no? Si Jesus. Man is the physical representation of God's Spirit. Aside from His relationship with God, He is also mandated to govern the earth, no? Yan talaga yung mandated sa atin ng Lord, eh. I-govern talaga yung earth, eh. Dapat tayong mga Kristiyano talaga ang naghahari dito. Pero naiba, no? Naiba dahil sa man falls into sin, no? That is Adam, no? Matutunghayan po natin diyan. Number 2, why did man fall out of God's plan? No? Bakit daw tayo nawala dun sa plano ng Diyos, no? God placed 2 types of trees in the Garden of Eden. Meron 2 puno na inilagay ang Panginoon sa Garden of Eden, no? That is from Genesis chapter 2, 16 to 17. To test man's obedience. Naglagay ang Panginoon ng 2 puno sa Garden of Eden para i-test daw yung pagiging obedient ng tao, no? Kung totoong mahal ba natin ang Diyos, no? Sabi dito, love to God can be best expressed through obedience. So, kaya nga sinasabi ko kanina, kapag sinabi mong Kristiyano ka, make it sure na totoong Kristiyano ka. Kasi yung totoong pagmamahal natin sa Diyos, ito yung nag-i-express through our obedience. Ibig sabihin, kung sumusunod ka talaga sa Diyos, hindi mo na kailangan sabihin, Lord, I love you, mahal kita, Lord.
Hindi mo na kailangan sabihin kasi alam ng Lord kung totoong mahal mo siya by your way of obedience, no? He commanded man not to eat the fruit of the tree that leads to death. But Adam did not listen. It was his wife Eve and not him who was deceived by the devil, no? Hindi sila nakinig. Pero hindi si Adam yung natukso kundi si Eva, yung asawa niya. So pinapakita rin dito na talagang mahina ang babae, no? Sorry to tell you that, no, talagang mahina ang babae sa temptation, pagdating sa temptation ng kaaway. Pero ang lalaki naman mahina naman pagdating sa babae. Yan ang kahinaan ng lalaki. Ito, this is reality, physically and spiritually. Ang kahinaan ng lalaki ay ang babae. Ang kahinaan ng babae naman yung mga deception, maraming klase, no? Remember yung asawa ni Lot, no, nung time na paalisin sila ng Diyos, di ba? Dahil pinahalagahan niya yung mga bagay na material, lumingon siya kaya naging haliging asin siya. So maraming aspeto ang kahinaan ng babae na nakikita natin biblically. Hindi ako nagsasalita ng para sa akin lang, pero dapat maunawaan natin yan. It's a warning for us para ma-prevent natin, no? Kung alam ng mga kababaihan na mahina sila sa mga bagay ng temptation, so we must be aware na pag-aralan natin kung paano natin ito mapaglalabanan. Kung sa amin mga lalaki, kung alam naming mahina kami pagdating sa asawa namin, sa mga babae, so we need to find ways kung paano namin ito mapiprevent, no? That is why kailangan natin ng warning para maano rin tayo, ma-inform tayo kung ano yung kailangan natin gawin, no? Hindi naman totoo yan, hindi naman totoo yan, kagano'n yung mga babae, no? Hindi naman totoo yan na ganyan, hindi lahat, no? Pero that is the reality, no? Siguro kaya ka lang naging strong na kasi you will inform already, na-inform ka na, no? Na-inform ka na sa bagay na kahinaan ng mga babae. At ang lalaki naman kaya nagiging strong kasi informed na rin, no, kung ano yung kahinaan ng isang lalaki. So kailangan po natin maunawaan at malaman po yung mga bagay na ganon, no? So just accept kung ano yung katotohanan and lagyan natin ng prevention kung paano natin magagawa. Kaya may warnings for us to be prepared, no? Hindi ibig sabihin na pinagsasabihan tayo ng ganon na may mga kahinaan tayo. Lahat ng tao may kahinaan po, no? Pero biblically pinapakita po sa atin dito, biblically pinapakita kung ano yung kahinaan talaga ng lalaki at kahinaan ng babae. So sinabi dito na ang nag-fall sa temptation ng devil ay si Eva, no? Nung nag-fall si Eva, binigay niya naman sa asawa niya dahil siguro mahal na mahal siya ng asawa niya, si Adan, no? Ang ganda niya kasi talagang siguro kay Eva lang nakatingin si Adan, sobrang ganda, hindi niya napansin na yung iaabot sa kanyang mansanas ay deception na pala. So make it sure na napiprevent natin yung mga bagay na ganon, no? So it's a clarification lang po, no? Adam willfully sinned against God. Still God gave him a chance to repent, but instead of admitting his sin, he blamed the women, no? The woman. Ibig sabihin, imbis na humingi siya ng tawad sa Panginoon, tinuro niya pa si Eve, di ba? Ito kasi tong babae na to. Binigyan kasi ako ng pagkain na yan, kaya yun. Di ba? So instead na humingi sila ng tawad sa Panginoon, nagsisihan pa sila. So parang ganyan din sa mga Kristiyano, no? Sa atin, pagkakamali ng isa, imbis na humingi na lang ng tawad, magtuturo pa ng iba, siya kasi, no? Ibig sabihin, hindi mo na kailangan magturo, kailangan on that. Kaya nga sinasabi natin nakaraang mga topic ng ating Bishop Ruel, no? Yung pagiging proactive, hindi reactive. Kasi pag reactive, nagre-react ka lang pag nandiyan na, no? Ibig sabihin, pag nakita mo na on the spot yung problema, saka ka lang kumikilos. Pero ito po ang pinagkaiba sa proactive. Ang proactive po kasi, bago pa mangyari yung problema, kumikilos na. Or ano man yung mangyayari in the future, gumagawa na sila ng paraan. Yan yung klase ng mga proactive. Pero yung reactive, nako, on the spot palagi. Kung kailang kailangan na yan, saka lang kikilos, no? Kaya ubos na ubos palagi ang oras. Sabi dito, because of his sin, God drove them out of the garden to prevent them from eating the fruit of the tree of life, no? So inalis na sila ng Diyos doon. Baka sabi dito, baka kainin pa nila yung pati yung
puno ng buhay, baka kainin, magkaroon pa ng mas malaking problema. So immediately inalis sila ng Diyos doon sa Garden of Eden, no? Which will make their sinful state permanent, no? God intended to save the man fallen into sin, no? Sin caused man to stray from God's plan, to defy God and to follow what pleases us are harmful, no? So yung pagkakaroon natin ng kasalanan, ito yung naglayo sa atin kung ano yung original God's plan sa atin, no? Kung ano yung plano sa atin ng Diyos, nalayo tayo doon dahil sa kasalanan na nagawa, no? That comes ito yung nag-start nung time na si Adam ay nag-fall into sin. So lahat damay-damay na, namana na natin yung mga yon, no? So kaya ayun, no? Karoon ng problema, no? So nagkaroon kasi mas kinuha, kumbaga, kahit sa panahon natin ngayon, no? Mas gusto mo pang maglaro sa mundo kaysa lumapit sa Diyos. So kaya ka mapupol sa sin hanggang sa mapalayo ka sa original design sa iyo ng Panginoon, no? Number 3, what happened to man after he sinned, no? I-explain dito kung ano yung nangyari sa tao after na magkasala, no? Letter A, God's glory left them, no? Once na ang Kristiyano ay magkasala, yung glory ng Lord mawawala na sa kanila. Kaya Christians, be careful, lalo na yung mga leader na, no? Yung mga nagsi-cell group na, yung mga nagli-lead na ng cell group or any kind of serving God, no? So be careful kung ayaw po natin na ang God's glory ay umalis sa atin, no? Both the man and the woman did not feel shame in their nakedness because God's glory covered them. Naalala nyo nung nakahubad sila, Adam and Eve, hindi sila nahihiya nung time na hindi pa sila nagkakasala. Pero take note of this, but when they sinned, they saw they were naked because the glory departed. Ibig sabihin, nung nakakain na sila ng bunga ng karunungan, napag-unawa nila na nakahubad na sila. Bakit? Kasi naalis na yung glory ng Lord sa kanila, no? So nag-start na namulat yung isipan nila, no, na nakita nila na hubot-hubad sila, no? The glory of God that brought them peace, satisfaction and joy was lost, and sin that caused them shame, fear and void took over, no? Sarap sana ng buhay natin kung hindi nagkasala tong si Adan, no? Nanamana natin. Kasi yung bunga kasi ng karunungan, ito yung naging cause kung bakit namulat tayo in good and evil, no? Namulat ang isipan natin sa mabuti at masama. So simula nung na-depart yung glory ng Lord kay Adam and Eve, nag-start na tayo makapag-isip ng negative, no? Kaya nga kung may negative na, may positive din, no? Dati puro positive lang, dati puro good lang, hindi tayo marunong mag-isip. Parang bata, yung sanggol, kalalabas lang, di ba? Kung ano lang makita, yun lang. Akala niya laging tama kahit mali na pala yun, no? So parang ganun ang isip ng tao, di ba? Kahit nakahubad lang ang baby, ang bata parang wala lang sa kanya kasi innocent, no? So parang ganun po tayo noon nung ang glory ng Lord ay nasa atin. Kahit naked tayo, baliwala yun kay Adam and Eve. Pero nung nag-depart nga yung glory ng Lord sa kanila, dun lang namulat yung isipan nila na hubot-hubad pala sila, no? So letter B, they were afraid to come to God, no? Natakot na sila na lumapit sa Panginoon kasi alam nila, they know na nagkasala sila sa Panginoon. They know na nag-disobeyed sila kung ano yung ipinag-utos ng Panginoon. Before they sinned, they enjoy wonderful and free fellowship with God, but their sin caused them to fear His presence, no? So hindi pa sila nagkakasala, para silang talagang close na close sila sa Panginoon, may enjoy nila yung fellowship with God, nag-uusap harapan, no? Parang parang ganito, no? Nag-uusap harapan. Pero nung start na nagkaroon sila ng sin, eto na yung time na nagkaroon sila ng takot sa Lord at nagkaroon na sila ng iya. Physically, nararanasan po natin yan, di ba? Kapag close ka sa isang mong kaibigan at nagkaroon kayo ng alitan or nagkaroon kayo ng problema at hindi pagkakaunawaan, napansin nyo, parang nagkakaroon ka ng ilang sa kanya. Parang nahihiya ka na or something na parang ayaw mo siyang makita. No, even though sa mga tao na kunwari, may kakilala ka tapos
close kayo or something that na bigla ka nagkaroon ng problema sa kanya na hindi niya alam, di ba parang ikaw mismo parang naiilang ka na sa kanya kasi parang ayaw mo na siya makita, may lihim kang galit sa kanya or may lihim kang something sa kanya, parang nahihiya ka na kasi meron kang laman sa puso mo na hindi tama. So parang ganun yung nangyari kay Adam and Eve nung start na nagkaroon sila ng sin sa Lord, nag-start sila na nag-disobeyed sila sa Panginoon, parang nagkaroon na sila ng hiya, parang ayaw na nilang humarap sa Panginoon kasi nag-depart na yung glory ng Lord sa kanila. So they know, kahit tayo alam natin yan, kapag nakagawa tayo ng mali, parang ang nakakahiya ng lumapit sa isang tao or kahit sa Panginoon kapag nakakagawa ka ng tama. Pero ang kagandahan po sa atin bilang mga anak ng Diyos, kapag nagkasala tayo ng hindi sinasadya, repent ka agad, lapit ka agad sa Panginoon, huwag kang mahihiya, lapit ka agad, Lord, sorry, hindi ko po sinasadya, patawarin mo po ako. That is the good thing sa mga Kristiyano. Ang bilis natin ma-wash dahil nga yan ang kagandahan kaya anong dumating si Jesus, no? Noon ng mga Israelites, kapag nagkakasala sila, nagkakatay sila ng hayop, no? Ang daming proseso. Pero sa atin ngayon, bigasin mo lang, Lord, sorry, in the name of Jesus, cleanse me with your precious blood. Napakabilis, napakadali ng sanctification, no? Nililinis ka kaagad ng Panginoon. Pero ang problema naman, magkulang ang pagkaunawa, mamaya na lang, okay lang, magkasala ako, magre-repent na lang ako mamaya. That is the false repentant, no? Ibig sabihin hindi tama yan, no? Hindi ibig sabihin ang Lord papatawarin tayo is sige lang, magkakasala ka lang. Hindi ibig sabihin na ganoon. Yung mga tipong hindi mo sinasadya, hindi yung intentional na nagkakasala ka tapos sasabihin mo, uy, parang pag nakipag-away ka, sapakin ko muna to, tapos mamaya magre-repent na. Hindi ganun, mga kapatid, no? So we are the light of the world. Kailangan makita po sa atin kung ano yung meron sa Diyos, kasi nga tayo yung representative ng Lord, di ba? Physically representative of God. So kailangan nakikita ng mga tao kung ano yung katangian ng Diyos, dapat nasa katangian natin, kasi we are the light of the world. Tayo yung representative ng Diyos physically, no? Same like Jesus, kaya nga bumaba si Jesus Christ, nagkatawang tao, ibinigay niya yung tamang example ng tamang pagsunod sa Diyos. Ibinigay niya yung tamang representasyon ng Diyos sa pagkatao ni Jesus Christ. Kaya siya nagkatawang tao. So na-transfer po yan sa atin. Bilang mga Kristiyano, kaya nga lagi natin sinasabi na makikita sa gawa kung ano tayo bilang mga Kristiyano, no? Maraming nagsasabing I am Christian, pero hindi mo makita sa buhay nila. So the best example ng mga Kristiyano nakikita po sa pamumuhay at sa gawa, no? So letter C, cursed enter their lives, no? Nagkaroon na ng curse, no? Their lives, relationship, livelihood, and years become cursed. Sin brought chaos to man, no? Nagkagulo-gulo na yung buhay. Simula na, pansin mo kapag wala ang tao, kapag wala sa Diyos, no? Ang gulo ng buhay, no? Kita mo kahit mayaman nga, ang gulo naman ng buhay. Saan ba galing yung pinagkayaman niya? Sa sugal, sa bisyo, sa drugs, sa illegal, no? Wala, no? Kung galing man sa mabuting gawa yan, parang walang no? Walang contentment, no? Chaos nga eh. Kapag wala ka sa presence ng Lord, no? Yung curse pupunta sa iyo talaga. Pero kapag nasa Panginoon ka, kahit wala ka nang makain, kahit isang kahig, isang tuka ka lang, may ngiti ka sa iyong mga labi, no? Lagi ka nakangiti kasi alam mo na yung presence ng Lord nasa iyo. Kahit nahihirapan ka na, kahit sobrang pressure ka na, ando doon pa rin yung pagtitiwala mo sa Diyos. At nagliliwanag ka pa rin, no? Kahit nasa kagipitan ka na, nandoon pa rin yung glory ng Lord sa iyo, no? Number 4, what is God's way of bringing man back to Him? Ano yung naging plano ng Lord para maibalik ang tao sa Kanya, no? Sabi dito sa Corinthians, no? All this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and give us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to Himself in Christ Jesus, not counting man's sins against them. And He has committed to us the message of
reconciliation, no? That is from 2 Corinthians chapter 5, 18 to 19. Jesus Christ is the solution to man's separation from God and His plan, no? Kung nalayo man tayo sa Diyos dahil sa ating kasalanan, ang naging solusyon para makabalik tayo sa Diyos, no, ay sa pamamagitan ng kanyang anak, si Jesus Christ, no? Na-reconcile tayo sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, di ba? I am the way, the truth, and the life, no? Way si Jesus Christ para makabalik tayo sa Diyos, no? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, sabi ni Jesus Christ, no? So si Jesus Christ lang ang magiging susi natin para makabalik tayo sa Panginoon. Once you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, yan yung magiging batayan para makabalik tayo sa Diyos, no? Remember that, mga kapatid. Unawain po natin yung bagay na yan. Kaya nga sabi natin, wala tayong magagawa kapag wala si Jesus Christ, no? Makasalanan ka na nga, wala pa si Jesus, anong nangyari sa'yo? No, wala kang ginagawang masama, no? Akala mo sa sarili mo mabuti ka, pero hindi mo naman ina-accept si Jesus Christ. That's the problem, no? Kasi si Jesus Christ lang talaga ang susi sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Si Jesus Christ lang ang susi para makabalik tayo sa Diyos. Sinasabi natin na kilala natin ang Diyos, pero hindi natin kinikilala si Jesus. Hindi natin totoong kilala ang Diyos kung hindi natin kinikilala si Jesus. Tandaan natin, ang tunay na pagkakilala sa Diyos nagsisimula sa pagkilala mo kay Jesus. Kapag hindi mo kinikilala si Jesus, baka yung sinasabi mong Diyos na kilala mo iba, no? Napakaraming Diyos sa mundo. So make it sure na kilalanin muna natin si Jesus Christ para maunawaan natin kung sino talaga yung Diyos na kinikilala natin, no? Napaka-importante po niyan, mga kapatid. So number 5 po, no? What should man do to be in the plan of God, no? Ano yung kailangan daw nating gawin para ma-i-align tayo sa plano ulit ng Diyos, no? Allow Jesus Christ to live inside and walk with Him, no? Tulad ng sabi natin kanina, ganun dapat talaga yung kailangan natin gawin. Allow Jesus Christ to live inside and walk with Him. Ibig sabihin, paghariin natin si Jesus sa ating puso, sa ating buong pagkatao, no? At lumakad tayo ayon sa kanyang kalooban or ayon sa example na ibinigay ni Jesus sa atin, no? So, sabi dito, let us receive Jesus Christ in our hearts as our God and live with Him, no? Colossians chapter 2 verse 6 to 7. It's not enough that we are saved from our sins, but it is very important to deepen our relationship with Him. This is the first purpose why God made us to have relationship with Him, no? So napaka-importante na unawain po natin yan, mga bagay na yan, no? So para maging deepen your relationship natin sa Lord, no? Hindi daw enough na masave lang tayo. Kailangan magkaroon tayo ng deepest or deepen relationship sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. Ibig sabihin, from the start na tumanggap ka kay Jesus as your Lord, King, and Savior, hindi ibig sabihin na nag-i-end up lang yun doon. Ibig sabihin na may gagawin pa tayong process, no? May gagawin pa po tayong process. Ibig sabihin, magpapatuloy po tayo, magpapabago po tayo, no? Hindi ibig sabihin na parang sa hospital, meron kang sakit, no? Stage 4 cancer ka na, pumunta ka sa hospital, tapos nagpakonsulta ka lang sa doktor, tapos after ng consultation mo, lalabas ka na. Hindi ganun. Syempre, kailangan ma-confine ka pa, gagamutin ka pa, diba? Ganun po tayo sa physical, pag pumunta tayo sa spiritual, ay sa hospital, no? Punta ka sa hospital, papacheck up ka kay doc, bibigay sa'yo yung result, ganito yung mga kailangan mong gawin, ganito yung mga gamot mo, kailangan mong ma-confine, ganun eh, no? So sa spiritual naman po, kapag tumanggap ka kay Jesus, pagtanggap mo ngayong araw, na consult ka, napatanggap ka, na ipag-pray ka, hindi ibig sabihin na hindi ka nababalik. Yun na yung first and last mo, hindi ganun. Kapag tumanggap kay Jesus, dapat tuloy-tuloy. Next Sunday or next meeting, dapat nandoon ka ulit hanggang sa baguhin tayo ng baguhin ng Panginoon. Kasi yung mga kasalanan natin, it represent yan sa physical body natin ng sakit, no?
Sa example ng sakit na cancer na binigay ko is stage 4. Stage 4 na yan, para imposible nang mapagaling. Pero sa Diyos, kahit anong klase ng kasalanan na meron ka, gaano man karumal-dumal yan, stage 4 cancer man yan, kasalanan na gawa mo na yan, walang imposible sa Diyos. Kayang-kaya niyang baguhin yan. Basta magpapatuloy ka lang. So yan yung ibig nating sabihin kapag tinanggap natin si Jesus Christ, na may kailangan tayong gawin. Everyday babaguhin tayo ng Lord hanggang sa magamit niya tayo. If He allows, no, na magamit niya tayo, no. So that is the mandated of God. Yan yung plano talaga sa atin ng Lord, no. So makakabalik na tayo sa plano ng Diyos from sin. Nagkasala tayo, makakabalik na ulit tayo sa plano ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Pero may kailangan po tayong gawin, no. So bukod pa dyan, no, bukod pa dyan, maibabalik sa atin yung authority, no? Authority in Christ sa pamamagitan ni Jesus Christ. Naalala nyo po yung sa mga disciple ni Jesus Christ, di ba? Di ba nagpapalaya sila ng demonyo, nagpapagaling sila ng sakit. So, bilang mga Kristiyano, bilang mga lingkod ng Panginoon, magagawa po natin yan. Kasi nga, binigyan po tayo ng authority ng Lord. Ito po, basahin po natin. Let us also use our authority against sin. No? Anong sabi dito? Yung authority daw, alam mo nang mali, alam mo nang kahinaan mo, babae, 'di ba? So nilalandi ka. So alam mo na kung anong kailangan mong gawin. Meron ka ng authority para labanan yung mga tukso na 'yan. Anong kailangan mong gawin? 'Di ba? Parang yung sinasabi, may kasabihan na kapag palay nang lumalapit, palay ang lumapit, tukain mo na, di ba? Parang ganun yung kasabihan eh. Pero sa akin, ang kasabihan ko naman dyan, tignan mo rin, baka mamaya lason pala yung palay na lumalapit, no? Ibig sabihin, pag alam mong mapapahamak ka, alam mong hindi tama, huwag mong nantukain, no? So, parang ganun po yan, no? Meron ka ng authority, alam mo nang i-identify kung ano yung mali at tama. Alam mo nang i-identify kung ano yung mag-glorify si Lord. Alam mo nang i-identify kung ano yung sin, no? Kasi meron ka ng authority, no, na mapaglabanan tong mga bagay na to, no? Like sicknesses, no? And all works of the enemies, no? Sickness, yung virus na yan, si coronavirus, di ba? Kaya nga tinuturuan natin ng bawat isa na through the blood of Jesus, every virus that touched this body died instantly in Jesus' name. Kasi meron kang authority, dapat lagi po nating kiniklaim yan, no? Isaiah 54:17 pa lang, sabi ng Lord doon, no weapon formed against you shall prosper. Diba? Walang kahit na anong weapon ang magpo-prosper sa atin kasi covered tayo ng blood ni Jesus, no? Kahit ano pa yan, lalo na yung coronavirus, kung gawa ng tao yan, walang power sa atin yan. Covered tayo ng blood ni Jesus Christ. Pero hindi ibig sabihin, hindi, covered ako ng blood ni Jesus Christ, lalabas ka yan, singhutin mo lahat ng ano, no? Tapos hindi ka magpe-precaution, so hindi ka man maapektuhan ng virus, baka hulihin ka ng mga pulis, makulong ka pa, no? So maraming case na kailangan tayong gawin, no? Kailangan pa rin natin sumunod sa government kung ayon naman talaga sa kalooban ng Diyos, and kailangan pa rin natin precaution. Hindi tayo tinuruan ng Lord Jesus na maging parang ano nito, parang mayabang o arugante, no? Kailangan pa rin natin di ba? Love, joy, peace, di ba? Yung spirit na binigay sa atin ng Lord, nandoon yung kindness, di ba? So, dapat maunawaan po natin yun and i-apply po natin sa buhay natin, no? Kailangan nakikita kasi lagi po natin tatandaan, we are the representative of God, no? We are the physically representative of God. Tayo yung physical na representasyon ng Diyos. So dapat kung ano yung katangian ng Diyos, dapat nasa atin yun, no? Lagi po nating tandaan yan. Let us remember that we were made to have dominion over the earth, so we must live victorious lives, no? Yun talaga yung gusto ng Lord sa atin, no? We must not forget that in Christ we become God's representatives in this earth, so that He who is not seen can be seen
through us. Ulitin ko po ang ganda na itong conclusion words na to. We must not forget that in Christ, we become God's representatives in this earth, so that He who is not seen can be seen through us. No? So napakaganda po ng words na to, na talagang tayo dapat talaga yung perfect representation ng Diyos, no, bilang mga Kristiyano. So kung titignan po natin yan, parang Pastor Angelo, parang hirap naman yata, ganun pala yun. So parang hindi ko kaya. Kapatid, kaya mo yan, tutulungan ka ng Diyos. Kaya nga may proseso tayo, no? May proseso step by step kung paano tayo babaguhin ng Lord, kung paano tayo gagamitin ng Lord, step by step yan. Pero hindi ibig sabihin na ididepende mo lang sa Diyos. Siyempre, tutulungan din natin yung sarili natin kung paano tayo magiging kaaya-aya sa Lord, no? So kaya ngayon sabi rin sa salita ng Panginoon na whatever you do, do it for the glory of God. Kapag alam mo na ang ginagawa mo hindi nakaka-glory kay Lord, wag mo na lang gawin, no? So kung ano lang, hindi naman tayo pinupush ng Lord kung ano yung kaya nating gawin. Basta yung basic requirements na pinapagawa sa atin ng Diyos, dapat ma-maintain natin yun. Kung di mo pa kaya mag-share ng gospel, hindi mo pa kayang gumawa ng kung anong magagawa mo para sa Panginoon, hindi mo pa talaga kaya mag-disciple, hindi mo pa kaya talagang maglingkod sa Panginoon, kung ano lang muna yung magagawa mo, start from the basic, no? After that basic na nagagawa mo sa Panginoon, step by step matututo ka, no? So meron po yan, basta tulungan lang natin sa Lord. Depende po yan sa desire ng heart natin, no? Walang hiya-hiya sa Kristiyano, no? Kailangan lahat tayo tumatayo, no? So kung ano yung magagawa natin, dapat talaga yung tayuan natin yung pagiging perfect example natin, perfect representation natin, no? Na ang Diyos ang nire-representa kita natin, no? Tama ba yung Tagalog ko? Ang Lord ang nire-represent natin. Yun na lang, English na lang. So ayun. So dito po nagtatapos ang ating topic, mga kapatid. So nawa ay marami po tayong natutunan kung ano yung plano sa atin ng Diyos. That is God's plan in our life, no? So muli po mga kapatid, patuloy ko po kayong papaalalahanan na take precaution po, and ingat po tayo. June 1 na po, no? June 1 na ba sa Monday? Tama, June 1 na bukas, no? So 30 June, oo, tama, May 31 na ngayon. Parang hindi ko na kabisado yung petsa, no? June 1 na bukas, no? So mga kapatid, take precaution, huwag pong kakalimutan yan, no? Sa mga magbabalik trabaho, sa mga maghahanap ng trabaho, no? Alamin nyo po sa inyong mga LGU kung ano po yung mga kailangan nyong i-provide, no? Kasi hindi po pare-parehas yan. So ayun, patuloy po tayong ingatan ng Panginoong Jesus. Always declare through the blood of Jesus, every virus touched this body or sicknesses died instantly in Jesus' name, no? So God bless you all po. God bless you.